days to work. And on the seventh day, we have to worship Him. Give it all to Jesus. Give it all to Jesus. Let us pray. Father God, we praise You and we glorify You this morning. We ask for Your guidance, for Your blessing, that You would cleanse, sanctify, purify our heart this morning while we receive and listen to Your word. O Lord, let Your servant only say Your words this morning. In the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen and Amen and Amen. Thank you, worship team. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede na po tayong maupo in the wonderful presence of our Lord. Amen. Are you ready? Amen. Happy Sunday, everyone. Amen, amen. Our topic this morning is maybe too familiar with you, and it's all about prayer. Is there anybody here not praying? Taas ang kamay. So be ready, mga kapatid. No? We're too familiar with the word prayer. But this morning, I want you to hear what you should hear about prayer to have a breakthrough. Sino dito ang gustong magkaroon ng breakthrough? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Ulit. Again. Mga kapatid, gusto niyo ng breakthrough? Pero pagtaas pa lang ng kamay ang bagal. How much more? Okay? Sabay-sabay tayo. Gusto niyo ng breakthrough? Taas ang kamay. Yan. Kasi alam niyo po, there should be first conviction sa atin when we pray. Imagine niyo kung halimbawa, we are in a seminar at papasok ako at ang topic natin ay self-confidence. Tapos papasok ako dito. Pagpasok ko dito, tinawag na, Mr. Walter Faustino. Tapos, tingin nyo kaya, maniniwala kayo na magdi-discuss ako ng confidence? No? No. I want you to put in your heart before we start. Put in your heart, I am a child of God. Tell that to yourself, I am a child of God. Co-heir of Jesus Christ. Alam niyo po ba yun? Tayo rin po ay tagapagmana kasama ni Kristo. Ibinigay sa atin ang kapangyarihan. We are given spiritual authority. Pero mga kapatid, this morning, mark this day. Matagal ka ng Kristiyano, pero hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang binigay sa atin ng Panginoon. And this morning, join me. Ano po? We will be diving in sa James. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng background ni James. Sabi dito, James does not become a believer until after the resurrection of the Lord Jesus Christ. He later became the leader of the church in Jerusalem, presides at the Jerusalem Council, and is among those awaiting the Holy Spirit on the day of Pentecost. These teachings of James can be likened to the book of Proverbs and to the teachings of James, especially on his Sermon on the Mount. The emphasis of the James letter is the stress of importance of good works in the life of every
believers. Kung matatandaan nyo sa James 2:17, di ba? At James 2:20, sinabi ni James that faith without work is dead. So sa James, very memorable sa akin ang book of James. Alam niyo po kung bakit? Year 2020, anong meron ng year 2020? Pandemic. Kinulong ako for 21 days. Bakit? Anong meron? I was infected and affected by COVID. Wala akong magawa sa kwarto. So, I read the book. At itong book of James, nabasa ko siya. At alam niyo po ang iniregalo sa akin ng Panginoon after 21 days? Nakagawa po tayo ng module about the book of James. So mga kapatid, this morning, I want you to put in your heart the power, the strengthening, the authority God gave to us, all believers. That there should be breakthrough in prayer. Ang tanong, paano? Paano tayo magkakaroon ng breakthrough sa prayer? Kung pakiramdam natin, second-class citizen tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen? We are not second-class citizen. Each of one, we are fearfully and wonderfully made. Lahat tayo. Tingnan nyo nga po kamay nyo. Pantay-pantay ba? The same with us. Bawat daliri ay hindi magkakapantay. Pag nakakita kayo ng tao na magkakamatay ang daliri, tumakbo na kayo. Run! Ha? Kasi walang ginawang Diyos. Walang ginawang Diyos na pantay-pantay. No? You have different sizes and different purposes in life. Declare to your life, I have a purpose. The Lord have a purpose in my life. You have to always declare that. Don't be derailed by your challenges. Don't be derailed by your limitations. Don't be derailed by the lack of money. Don't be derailed by what your neighbor tells you. Nobody can define man. Only his Creator. And who is your Creator? Jesus Christ. Okay? My introduction is around 25 slides. Sige, papakita na natin yung ating slide. Oops. Nasaan po yung una? Yan. Okay. Breakthrough in prayer. No? James 5:16. Okay, let's all, samahan niyo po ako. And siguro, let's make this a discipline in our church that every time we read the Bible, we stand. Okay? So I'm inviting everybody, before we read the Bible, we stand. And I hope next week, lahat tayo may dala tayong Bible or meron tayong online Bible. Okay. James 5:16, but simulan natin sa 13. Ito po yung healing power of prayer, no? Breakthrough in prayer. I'm reading it in King James Version. Is any among you afflicted? Let him pray. Hindi sinabing be confused. Ang sabi, let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Meron ba sa inyong nagagalak? Awitin nyo ang salmo. 14, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he hath committed sin, they shall be forgiven him. Verse 16, confess your faults or confess all your sins one to another and pray one for another, that ye may be healed.
the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen? 17. Elias was a man subject to like passion as we are. Katulad lang din natin si Elias. But look at this. And he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months, or 3 years and a half. Nanalangin daw po si Elias na wag. No? Dahil si King Ahab, winarningan niya. No, later, pag-usapan natin. And 18, and he prayed again. And the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. And that's the word of the Lord. Amen. God bless everyone. You may be seated. Amen. Okay, let's start. Sabi sa translation, no? Breakthrough, ang ibig sabihin ng breakthrough sa Tagalog is kakaibang tagumpay. Breakthrough means there is a force. May puwersang nangyari para makalampas ka dyan. So meaning, anything that you want, you need momentum. Kailangan mong may gawin. You need effort. For example, bakit kaya nahihirapan tayong sumunod? Sige nga, I want you to ask yourself. Bakit tayo nahihirapang sumunod? Kanina may kausap akong kabataan. Sabi niya sa akin, Pastor, ano pong gamot pag palagi ka nakakalimot? Bakit po ang hirap mag-memorize? Sabi ko sa kanya, memorization is intentional comprehension. Ulitin ko ha, memorization is intentional comprehension. Ngayon, kung estudyante ka, and you resist the study habit, hindi ka talaga makakapag-aral ng maigi. Mga kabataan, makinig kayo. Gusto niyo mapadali? Gusto niyo pasimplihin ang buhay niyo? Amen? Nasaan ang mga kabataan? Tayong mga kabataan, pakinggan niyo. Taas po mga kabataan. Taas, taas. Taas ang kamay ng mga kabataan. Ayan. Ha? Woo! Ang lalakas ng loob natin, ano? Alamin natin kung paano tayo mamumusisyon. Para wag tayong, sabi nga ni Pastor, matukika. No? O mapantupilas o matumba. Kung ikaw ay magulang, be advanced, magpakamagulang ka. Kung ikaw ay anak, be humble, magpakaanak ka. Kanina, yung kakwentuhan kong bata, sabi ko sa kanya, ngayon baliktad eh. Pag ang bata ayaw ng ulam, ano gagawin ng magulang? Sige, alam na alam ng mga nanay ito. No need to memorize. Alam na alam nyo to. Pag ayaw kumain ng anak nyo, dahil hindi gusto ang ulam, lalo ko ang palaya. Pero may bata akong ihaharap sa inyo, kahit ampalaya yan, cauliflower yan, kahit ano pa, basta gulay. No? Nandyan, si Luna. Asan si Luna? Nandyan si Luna. Okay? So, baliktad na ngayon. Pag ayaw if these children don't like this viand o yung ulam, ano gagawin mo? Gagawa ka ng remedyo. Yung madaling iprito, yung madaling, mas gusto nila. Hotdog, ano pa, corned beef, ano pa. Name it. Jollibee. Itlog, mabilisan. Ngayon, eto ngayon. Kala nyo, mabilis lang yan. Para, kasi hindi makakain ng anak ko. Wawa naman. Ngayon, pag ganyan ang pamantayan sa bahay, babaliktarin na natin. Sasabihin natin kay Lord, Lord, baliktarin nyo na po ang Bible. Parents, obey your children. So that's what happened nowadays. That's why we need to have a breakthrough. Masyado na tayong nakontento na define natin yung love in a different way. Yung pagmamahal na walang balugbog. Alam niyo po yung walang balugbog? No backbone. Kasi wala sa salita ng Panginoon. Kapag ang pagmamahal o pamantayang pinapatupad nyo sa loob ng pamamahay, labas sa salita ng Panginoon, wala po siyang tibay na aasahan.
Maaaring for the meantime, magkakasundo kayo. Sa opisina, ganun din. For the meantime, magkakasundo. Pero eventually, hindi pa kayo Kasi ang tao, hihingi at hihingi at hihingi pa yan. Kaya nga, kailangan ng rules, kailangan ng standard. So, breakthrough, ano yan? Kakaibang tagumpay. So, prayer, alam na natin yan. Panalangin. Amen? Now, before I start, mga kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo no, maikli kong testimonya. No? Ako naman ni 50 years old pa lang, so ibig sabihin, maikli pa lang yon. Okay? Pwede po ba natin pakita yung may diver? Yung dive, yan. Okay. Basahin nga po natin. Okay? Dali ha. 1, 2, 3, go! There are times where you have to dive too deep in prayers and trust God that He will make you through it. Mga kapatid, pag ba tayo nananalangin tayo dahil kailangan lang nating manalangin dahil yung mga kasama natin nananalangin? O deep inside, you know that you need to pray to commune with your God. We have to be reminded of these things. Hindi ka nagdarasal dahil nagko-comply ka lang na meron tayong morning devotion. You're wasting your time. You are wasting your time. Bakit kaya dapat maging attitude natin ay, total, umattend naman na ako ng prayer meeting. Umattend na ako ng life group. Umattend na ako ng morning devotion. I'll give my focus unto Jesus. Remember? You have to build your altar. And that altar, nobody can build for you. Ulitin ko po you got to build your altar with the Lord. Ito yung panahon, exclusive time and space where you commune to your God, not even your wife can interfere. Wala pong pwedeng mag-interfere sa altar. But the problem is, tayo mismo, malalay tayo pagdating sa altar. Makabangon nga ng 4:00, hirap na hirap Magbuo pa ng altar. I'm challenging you, congregation, church. We want breakthrough. We want the glory of the Lord, but we don't want the cross. Nobody can reach the glory. Even Jesus Christ, kung hindi siya pumayag, kung hindi siya naging submissive son, honorableng anak sa Diyos Ama, there will be no glory kasi hindi siya. Imagine it, for example, I am Jesus Christ. Father God, di ba anak mo ko? Sasabihin ng tatay sa akin, yes. Pwede bang ang ipapako mo na lang si Kuya Sam? O kaya si Kuya Bonnie? Wag na ako. Di ba Diyos ako? Pero hindi. Jesus Christ, okay, mga kapatid, all believers should have this kind of mindset. You have to embrace your assignment. Kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gusto mo magkaroon ng breakthrough, you have to embrace it. Sa umpisa, para kang hirap na hirap. Sa umpisa, parang awkward. Hindi ko ma-imagine anong pakiramdam ni Sister Hilda nung nagsasalita siya doon nung Friday. Isang kapatid natin na napaka-hinhin, tama ba, Ate Yogi? Isang kapatid na parang hindi mo marinig na nagpipreach. Tapos bigla mong maririnig doon sa kalye, nagpipreach. Hindi na po gawa ng tao yan. Amen? Hindi na po gawa ng tao yan. In order for you to speak about Jesus Christ boldly, the Holy Spirit should be in you. Kailangan nasa iyo yung banal na spirito. Hindi mo siya kayang gawin mag-solo. Kasi kung ikaw lang ang papipiliin, ayaw mo nga pumunta sa kape at pandesal. Kung ikaw ang papipiliin. Pero dahil may banal na spirito na sumasa iyo, mas pinipili mong pumunta sa kape at pandesal. Kahit taga Batangas pa kayo. Tama ba? Ate Christy? Kahit tagasan pa kayo. So what I'm trying to say, mga kapatid, I'm setting the ground para makita nyo po gaano kahalaga. Because we want big things in our life, but we don't want to do
requirement of that big things para ma-attain natin. And the very basic is for us to be diligent, be sincere, be obedient, be disciplined in spiritual discipline like prayer. Prayer is not a ritual. Kaya kung meron po tayong gagawin, for example, attend tayo, magpe-pray tayo, you cannot pray at the same time, nagpa-plancha kayo, tapos nakikinig kayo ng prayer. Okay? Now, 10:44. I have 400 slides. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin to. Amen. So, briefly, papakilala ko lang po sino si... Kasi gusto kong makita nyo, hindi na ako lalayo. Gusto ko pong ipagpatunay yung aking buhay na bunga ako ng pagdarasal. Amen? Kaya lang sana galangin nyo pa rin ako pagkatapos ko mag-preach. Makikita nyo kung gaano katigas ang ulo ni Pastor Walter. 8 years old. I'm a case of high blood. 8 years old. High blood pressure. Pabalik-balik sa Chinese hospital. Okay? Simple lang. Napakababa. Walang ka-challenge ang blood pressure ko noon. 180/110, 180/120. Ganun lang kasimple. Yung 120 na regular, diastolic ko pa lang yun. Over ko pa lang yung 120. At the age of 16 to 23 years old, dahil maaga kaming na-involved sa pagbabasa, I'm already an atheist. Before akong pumasok ng college, atheist na ako. When I say atheist, hindi ako naniniwala sa Diyos. So, 7 years po akong atheist. Okay? 24 years old. Ayan na. Alcoholic, in debt of 1.8 million, broken marriage. Walang ka-challenge. Pero alam niyo po, pag naalala ko yan, lalo pag nagdadrive ako, parang ngayon, nararamdaman gusto ko umiyak. Pagdating ko ng 43 years old, okay, by the way, yung 24 to hanggang maka-40 ako, ano yan? Parang, anong tawag doon? Roller coaster yan, taas-baba, paikot-ikot. No? Malaki kinikita, pero wala pa rin. Akala ko pag ikaw ang kumikita, dapat sundin ka na sa bahay. Even without respecting your parents. Kaya yung mga kabataan na kumikita na ngayon, kung kayo ang nagbibigay na ng kinakain o nagbibigay na ng allowance sa mga magulang nyo, look at me straight. Hindi mo lisensyang bastusin ang iyong magulang. No. And you can even, hindi mo kayang i-repay. You can't repay the love, the care, the life, especially your mother. Hindi mo kayang gawin yung ibinigay na buhay sa ng ina mo. Pero ako naman nagtataka sa mga nanay. Di ba? Pag manganganak, sisigaw na sisigaw yan, di ba? Peter! Ayoko na, pero yun ang pagmamahal. Amen? Kasi yun ang pagmamahal. Amen? Pero alam niyo po, dahil I started young living in. So I started the wrong foot. Maniwala kayo sa hindi, 18, 19 years old, nakikipag-live-in na po ang inyong pastor. Pero hindi pa ako pastor noon. At may consequences yung paggawa mo outside the Word of God. Kahit nagkakaroon ka ng relationship, hindi ka makamove on. Why? Kasi nakatali ka doon sa kasalanan mong ginagawa. Now, gusto ko ma-realize nyo to kasi breakthrough in prayer eh. Gusto ko ma-realize nyo na ang Panginoon hindi makikiayon sa'yo pag wala sa salita ng Panginoon ang pinagpe-pray mo. For example, anong oras kaya matatapos to si Pastor Walter magsalita? Hindi niyo po pwedeng paghiwalay yung mensahe at saka yung mensahero.
Gusto mo lang yung mensahe, pero yung nagsasalita, ayaw mo. Hindi pwede. So, mga kapatid, at the age of 43 years old, I was annulled. After almost 20 years. Ang hirap, hindi ba? Parang ninakaw ng kaaway. Naging ano ka lang, naging, nasatisfy ka lang ng pag-girlfriend, etc. Pero wala palang kahihinatnan. Sayang lang. Kaya ako, natutuwa ako dun sa mga nababasa namin at naririnig namin ng mga kapatiran natin dito at sa ibang bansa na nagsabi na, no, glory to God. Kasi sinabi to sa akin ni Pastor May. Alam mo ba, Pastor Walter, nung narinig ni Sister ganito yung istorya niyo mag-asawa, ganutin na rin ang ginawa niya. No? Siguro, sa tamang oras, sasabihin niya kung sino. No? Clue, gusto niyong clue? Natatawa si Pastor siya. Nasa Europe para malawak. Nasa Europe. Pero ang galing ng ginawa sa pamilya niya. Ang galing ng ginawa nun. And then, pagdating ng 47 years old, diabetic na ako. Type 2. Mga pamana na hindi mo kayang tanggihan. Mula sa aking grandfather, tatay, hanggang akin. Okay? I usually run 10 kilometer a week. Pero nung nag-for good ako noong 2015, coming from Saudi, hindi na ako masyado nakakatakbo. Kasi alam niyo kung bakit? Inaantay ko palagi yung masarap na breakfast ng asawa ko kasi. After 6 months, naramdaman ko, palagi na akong inaantok. So yung pala, nagtitrigger na. Now, ito yung gusto ko makita nyo. 8 years old, case na ng high blood. Ang sabi ng doktor sa akin, sabi nung sa mother ko, Mrs., pag ang anak nyo po hindi nagbago, swerteng umabot ng 30 years old yan. So may taning, 30 years old. Golden boy na po ang inyong lingkod, 50 years old. 20 years na po akong pinagpapaala ng Panginoon. Now, glory to God mga kapatid, ano ang meron nung time na yon? Dinisiplina ko ang sarili ko na hindi na kumain ng mga bagay na hindi ko dapat kainin. No? Parang sa atin ngayon, di ba? Alam mo, Pastor, palaging masakit ang paa ko. Kamusta naman ang kinakain mo? Ayun nga po, puro baboy. Wala pong, puro baboy po eh. Di ba? Tapos magtataka, bakit siya high blood? Okay. Tumikim ako ng karne, college na. Dinisiplina ko po talaga ang sarili ko. Mabilis ba yon? Hindi. Alam niyo kung bakit? Naalala ko dati, pag nagkakainan yung buong mag-anak ko, mga buong pamilya ko pa naman, walang kahilig-hilig din sa kain. No? Nagkakainan sila, hindi ako kumakain ng karne. Minsan umiiyak ako sa kwarto. Di ba? Alam niyo po ba na mas nakaka-high blood pag hindi niyo nakakain yung gusto niyo? Nasa harapan mo, hindi mo makain. Ewan ko pag hindi ka na high blood. So ngayon, okay, my case, breakthrough in prayer, believe. Ayan. Now, ito ngayon yan, mga kapatid. Ako po'y nakatanggap sa Panginoon, grade 3. Ano po? Ito pa, i-testify ko po sa inyo. Ang tagal ko nang hinahanap yung pastor ko na yon. Doon sa church na yon. Ang tagal ko na pong hinahanap. Bigla kasi siyang nawala sa church namin noong time na yon. No, basta church siya. Ano po? Alam niyo po ang nangyari ngayon? Nung umattend po kami ng CBMA meeting naglakas lang ako ng loob, bigla ako naalala, nasa Bacoor daw yung hinahanap ko. Tinanong ko yung mga pastor, Pastor, taga dito ba kayo na matagal? Oo, matagal na ako dito. Kilala niyo po ba itong pastor na to? Dominador Ramos. He's my first pastor at the age of 9 years old. And nung sinabi sa akin, alam ko kung saan nakatira yan. Alam niyo, para akong, wow, grabe. Tapos nung kinuwento ko kila Kuya Bonnie, kilala pala nila Kuya Bonnie, yung pastor na yon. So, Panginoon talaga, mga kapatid, He will make a way even there's no way. Kung ako mag-iisip, paano ko makikita yung tao ni walang binigay sa aking address, walang ganito, walang ganyan. Pati, it's a long, long time ago. Isipin nyo, 9 years old, 50 na ako ngayon. Ibig sabihin, 41 years ago.
No? Pero ngayon, one of these days, magkikita na kami. Check. Yan. So, I'm already free from high blood, free from alcohol and death. Yung diabetic, okay, witness me this morning. Ano ngayon? March 3. Okay? Nung nag-fasting po tayo, napababa ko yung blood sugar ko ng 120. At minemaintain ko na siya ngayon. Huwag nyo nang itanong kung saan galing, ha? Wag na. Malalaman ng misis ko. Okay? Pero ngayon, nagwa-120 ako, 126. Okay? Now, kaya ang fasting, maganda sa katawan din yan. You really have to discipline yourself. So, ibig sabihin, kung anong mga kinakain mong pagkain nung nagka-fast ka, it will help you bumaba ang blood pressure mo, bumaba yung blood sugar mo, magkaroon ng cleansing ang iyong katawan in spirit and in physical, in the natural. And then, ang target ko, on process for reversal, pwede na po kasi ma-reverse ang diabetes. You just have to do it right. No? May mga gamot po tayo na herbal. Okay, I'll just make it mag-11 na. And then I have 30 minutes na lang. Okay? Yung iniinom natin, nagsusupply ng insulin. Di ba? So, ang mga pancreas natin at mga internal organ natin, hindi nagfa-function. Ginagawang tamad ng gamot. Yung iniinom ko pong gamot, ang pinapalakas, mga internal organ, pancreas, these are herbal. No? Paano ko napatunayan na gumagana na ngayon yung aking internal organ? Minomonitor ko dito sa smartwatch. Pag kayo kumain at hindi bumababa ang sugar mo, ibig sabihin wala ka talagang insulin na napuproduce ang katawan mo. Kasi wala sumasalubong dun sa sugar. Pero, ino-observe ko dito, pag ako kumain, tataas yan, for sure, di ba? Kasi may sugar eh. May carbohydrates. Pero after 30 minutes, after 1 hour, makikita mo yung ano niya, pababa siya. So magsisimula siya sa 7, magiging 6.8, magiging 6.5, magiging 5.8, hanggang sa mag-normalize siya 4.1. So ibig sabihin, unti-unti, nag-a-adjust na po ang aking pancreas. At ang target ko by 2024, I'm free of diabetic. I'm declaring it in front of you. By 2024. Okay? And from a mess marriage, sino magsasabi na ang isang tao na hindi mo na nakikita, no, hindi mo kinakausap, ni wala kang contact person, wala kang contact number, after 18 years, to make the story short, yung girlfriend ko, na ipinagpalit ko sa revolusyon nung college, ibinalik sa akin ng Panginoon. Amen? Si Attorney Byrne, no? Siya po ang aking ex-girlfriend. Ngayon, asawa ko na. And from being an atheist, meaning hindi ako naniniwala sa Diyos, no? Sino maniniwala, no? I'm sure nanonood po ang kaklase ko. Nandyan po ang kaklase ko, no, ng high school. Siguro nandyan si Sister Jonaline Cao Ninyalga. Kaklase ko po siya nung high school. Nagkita na lang kami sa DLS. Nung tinanong siya ni Pastora May, Sister Jonaline, ano masasabi mo dito sa kaklase mo na pastor na? Nung in-interview po ako, ano sabi ni Sister Jonaline? Ay, salamat po sa Diyos, pastor na po yan. Parang ang sama-sama ako nung high school, ano? Ay, nandito po yung anak ni Sister Jonaline. Check. Siya po yung anak ng aking. Hindi nyo talaga ako igagalang. Nung college, nakikipagdebate ako sa pastor. I even use verses of the Bible to convince these people that there is communism in the Bible. Hindi ko na sasabihin, baka matuto pa kayo. Hindi ko na sasabihin ng verse. At nakita ko dito yung isang kasama namin, please, Pastor Ben, wag mong sasabihin sa kanila ang verse.
Please, utang na loob, huwag mong sasabihin sa kanilang verse. Amen? So now, mga kapatid, so nakita niyo po yung buhay ni Pastor Walter. Na po, I humbly show it to you kasi gusto ko pong makita niyo how God works to the life of the people who pray. Kung buhay pa ang lola ko, naku, sinasabi ko po sa inyo, inabot ng misis ko yon. Grabing luha ang inabot ko dyan. Grabe din ang luha ng mother ko. Anak, ano ba naman ang buhay mo? Ganyan, ganyan. Pero alam niyo po kasi tayo, hanggat may kaya tayong ikatwiran sa buhay, until such time that we are rock bottom, then that's the time we will agree to God, Lord, okay, I submit. But not all the case, you are given a chance to recover. Proverbs 29 verse 1, sabi? Sa Proverbs 29 verse 1, kapag ang isang bata, you always tell them, pinagsasabihan mo sila at ayaw na sumunod and they become stiff-necked, they will sudden experience sudden destruction without remedy. At alam kong walang magulang na may gusto ng ganyan, na ang ating anak ay madedestruct na wala ka nang magagawa. Okay? So now, mga kapatid, okay? Forward na po tayo dun sa I want to advance, breakthrough in prayer. Okay? May 4 po tayong inihanda. Okay, 4 na subtopic. To have breakthrough in prayer, number 1, 1, 2, 3, 4, 5 pala to, P, purification. Pakilagay lang po muna doon sa una. Number 1. Una pa po dyan. Para makita na po nila. Yan. Yeah, okay. Number 1, purification. Number 2, recover. Yang anong yan is pray, Purification, recover, anointing. Ano kasunod? Yield. So pray. Okay. Now, number 1, purification. According sa verse 16, di po ba? Basahin niyo po yung verse 16. Confess your faults. Sabi po dyan, confess your faults one to another. Mabilis bang mag-confess ng fault? Sa Tagalog, sabi, ihayag mo daw ang iyong mga kasalanan. Mabilis bang maghayag ng kasalanan sa kaibigan mo? So, anong nire-require before you can say o bago mo ma-confess ang iyong kasalanan? Humbleness. Humility in heart. So, yan yung purification process, mga kapatid. Nakikita niyo po ba? At sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sin, tayo po mga kapatid, I just want to i-shift ko lang ng konti yung pagtingin natin doon sa word na confess. Okay? Siguro nag-iisip kayo, Pastor, ba't ko i-confess? Hindi naman yan authority para mag-confess. Kaya nga po ang sabi, sa kapatiran mo dapat i-confess. Huwag kung kani-kanino mo i-confess. Pag yan ay i-confess mo, yung mga kasalanan mo, i-confess mo sa mga tao, kahit hindi mananampalataya, I tell you, ang kasunod niyan, confess, marites. Sigurado yan. Okay? Hindi yung taong marites. Yung pangalan lang ang kinukuha natin. Okay? So, 1.1 requires humble heart. Number 2, 1.2 requires sincere heart. If you confess your sin, sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sin, God is just to forgive all your sins and to cleanse you from all your iniquities. O sa lahat ng iyong karumihan. Na kung ihahayag mo ang iyong mga kasalanan, ang Panginoon ay tapat. Na ikay patatawarin sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng iyong karumihan.
At paniwalaan nyo yan sa inyong mga puso, mga kapatid. Kaya nga may salitang faith. We don't need to always have the visual of it. We don't need to always have the hand of it. But you have to believe. Sabi sa Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. Now, dito tayo. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mga bagay na inaasahan mo, na pinaniniwalaan mo kahit di mo pa nakikita. Okay, let me break these things to you. Pastor, alam niyo po, pagka nasa mundo ka, palagi po may ebidensya. Kailangan po may ebidensya palagi. Tama ba? Pag nanood kayo ng YouTube, ano sasabihin? Okay, prove to me your God. Huh? Give me a scientific finding. Hindi ko na muna dadalhin sa scientific finding. Logic na lang muna. And I want you to ask this to yourselves. Pwede ba tayong maupo na maayos? Kasi medyo, baka mabigla kayo. Okay? Naniniwala ba kayo yung tatay niyo may tatay? Amen? Pati yung sound system, nag-amen. Do you believe that your father have a father? Yes. Your father, may tatay kaya yon? Yung lolo ng lolo mo, may tatay kaya yon? Yung lolo pa ng lolo mo pa, may tatay kaya yon? Nakita nyo? Simple logic. Pag may nakausap kayong atheist, katulad ko dati, yan lang ang sabihin nyo. Tapos na. Naniniwala ka ng tatay mo, may tatay. Nakita mo ba? Amen? Praise God? No? Hindi po kami, alam ko kaya pinaranas sa amin yan in order for us to share this life na dating napaka-mess na buhay. Ano po? At sabi dito, so yun yung purification. Ano po? Sa purification, there should be confession, there should be humble heart, there should be sincere heart. Hihingi ka ng tawad. Maliwanag ang sinabi sa 1 John 1:9. If you confess your sin. Sabi sa Biblia, pag sinasabi mo daw na, Pastor, wala naman akong sinasagasaan. Pastor, wala naman ako inaagrabyado. Pastor, ako pa nga nagbibigay sa charity eh. Wala akong kasalanan. Sabi sa Biblia, kung sinasabi mo daw na hindi ka nagkakasala, you are lying. Tayo daw po ay nagsisinungaling. At nilolo, pangit pakinggan, ano? Pero we're just fooling ourselves. Okay? And then, number 2, na pray, no? Yung una, purification. 2, ang sabi sa verse 16, ipag-pray nyo ang bawat isa upang kayo ay manumbalik ang kalakasan o gumaling. So, be healed. Sabi, may be healed. Sa verse 16. Ang Panginoon, mga kapatid, He wants you to have a breakthrough. Pero ayaw niyang mag-breakthrough ka lang na hindi ka nakaka-recover in your spiritual condition. Hindi niya papayagan na yayaman ka lang pero hindi nabubuo yung spiritual na pagkatao mo o yung inward man. Sabi po dito, sa Mark 16, po, okay, bibigay ko muna. Sa 2.1, sabi, corporate prayer. Mahalaga yung corporate prayer. Upang, sabi, ipanalangin natin ang bawat isa upang tayo daw po ay gumaling. In short, makarecover. Now, ang tao, hindi lang physical ang nagiging sakit. And you know that. Marami sa atin, Kristiyano na, pero nakakaranas tayo ng spiritual poverty. Spiritual poverty. Why? Kristiyano na, nagpa-member kagad ng SSS. Alam niyo po yung SSS? Saved, seated, and satisfied. Ayaw nang kumilos. Basta malaga, ligtas na siya. Pero tandaan niyo po, pag ang spirito natin ay hindi natin pinapakain ng mga salitang at mga bagay na spiritual, mamamayat po yan. Hanggang sa maging malnourished, hanggang sa matuyot. Kaya magtataka kayo, ano po, alam mo naman tumanggap ka, pero kaya mo nang tiisin na hindi ka attend ng church. Kaya mo nang tiisin, huwag makifellowship sa mga kapatiran. Kaya mo nang tiisin na hindi makipag-communion sa mga kapatiran. Why? Tuyot na po yung kalooban natin.
yung spiritual natin, yung inward man, hindi nakakatikim ng spiritual na pagkain. Pag ang laman lang natin, tandaan nyo po, di ba? Spirit, soul, and body. Pag ang pinapakain natin ay ang ating body, ang lumalakas po at ang nang-iimpluwensya sa ating buhay ay ang ating laman. Kung ano yung mas komportable, kung saan mas malapit. Di ba? Nakakwentuhan namin minsan delikado, Pastor Chris na. Si Brother Chris Adan, sabi niya, bakit pa tayo pupunta pa doon? Ang layo-layo niya, Paranaque pa yan. Meron naman tayong mahahanap na malapit na church dito sa Quezon City. Bakit ang mga Pateros, ang taga-Pateros, ang taga-Pasig? Bakit po kami taga-Bacoor? Dito pa po kami nag-church. Simple lang po. Kung saan po tayo na itanim? Kung saan po tayo nakakakuha at may lugar na nagpapalakas sa atin. Hindi ka na talaga pwedeng umalis doon. Doon ka inilagay ng Panginoon. Amen? Kung malayo, God will provide. Panggasolina mo, pamasahe mo. At marami po dito sa church ang kayang magpatunay. Kung iisa-isahin ko po, hindi na po tayo matatapos sa pagtuturo. Okay? Sabi sa 2.2, recovery from all sickness, both natural and spiritual. Amen? Sabi po dito sa Mark 16:8, babasahin ko lamang po, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, ito yung mga, what you call this one, disperse na sila. Mangaral na kayo. Ang sabi, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Hindi daw po sila malalason. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Alam niyo pa mga kapatid, ganyan din po ang Diyos sa atin. Kailangan lang natin maintindihan that we need to recover. Akala natin, malakas pa tayo. Why? May laman ng bank account. Why? May kinakain pa tayo. Why? May laman pa ang ref. Why? May dumadating na pensyon. Pero sa totoo lang, you're just surviving. You're not living. Iba po kasi yung surviving. Alam niyo po yung surviving na hindi mo yung pinapakita sa ibang tao na lungkot ka pala, tuyong-tuyo ka na pala sa spirit. Pero pag nasa church ka, ngiting-ngiti ka, mga kapatid, hindi po kayo makakalayo dyan. Pag ganyan ang sitwasyon mo, tumatayo ka dito, may mga ministry tayo, nag-i-street preaching ka, pag hanggang ngayon may PGH ka pa rin, tandaan niyo po mga kapatid, may kabigatan ang paglilingkod sa Diyos. Ha? Ano yung PGH? Bighati, galit, at hinanakit. Ang unforgiveness sa inyong mga puso, it is a poison to your heart. You want to have a breakthrough in prayer? You have to cleanse your heart. Let the Lord and let the Holy Spirit cleanse it. Surrender mo sa Kanya. Pastor, ang sakit-sakit. Pastor, ganito eh. Pastor, alam mo, siya yung pinagkatiwalaan ko, tapos ganito ginawa nila sa akin eh. Okay, I want you to realize one thing this morning. May mga bagay na ikaw ang nagdidesisyon. May mga bagay na hindi ikaw ang nagdidesisyon. And you have to accept it. Kaya niyo po bang tanggapin? Tama ba? Logical po ba na may mga bagay na hindi ikaw ang nagdidesisyon? Amen? At may mga bagay na ikaw ang nagdidesisyon. Amen? Okay. I want you to have a clear and sharp spiritual filter this morning. Yung mga bagay na hindi ikaw ang magdidesisyon, do not interfere with it. Huwag niyong sayangin ang effort niyo. Na pag hindi ikaw, for example, kahit anong sabihin mo, huwag mong gagawin yan. Huwag kang mangungupit. Huwag ganito. Ha? Huwag kang paeba-eba. Pag ganyan ang usapan, isa lang yung parang may magnet yung mata ko, isa tumitingin eh. Pero salamat sa Diyos, Kuya Samuel, binago na tayo ng Panginoon. Amen. Diba? So, may mga pagkakataon mga kapatid that ibibigay ka, dadaling ka kasi konsekwensya po ito ng mga desisyon natin eh.
Hindi mo pwedeng sisihin ng ibang tao. But you have to understand na pag ang isang bagay ay hindi mo nasaklaw ng desisyon mo, sabihan mo isang beses, dalawang beses, tatlong beses. From time to time pwede, pero wag mong ipag-iitan yung sayo. Kasi hindi talaga ikaw ang magdidesisyon. Do not interfere sa proseso ng Panginoon yan sa katabi mo. Hindi mo pwedeng pakialman ang proseso ng Panginoon sa anak mo. Hindi mo pwedeng pakialman ang proseso ng Panginoon sa kapatid mo, sa asawa mo. I believe, meron dito. Bago nyo naakay ang asawa nyo, umabot ng 2 dekada. Amen? Totoo? Di ba? By the way, hindi ko po na-testify kanina. Wala na po akong balak mag-asawa. Ulit. O, kasi naranasan ko na eh. Mahirap yung unang failed marriage ko. Nag-focus na lang ako sa mga kapatid ko. No? Ito kami magkakapatid, tatatlo kaming panganay. So alam nyo na ibig sabihin nun. Okay? Masyadong gentleman ang tatay ko. Mabait. Amen. Ha? Pero salamat sa Diyos, bago po kinuha ni Lord si Daddy, siya po yung naglilingkod na sa Panginoon, nagamit yung kanyang talento, nagigitara siya, banda airpad ko eh. Nagigitara siya, kumakanta sa church, bago siya kinuha ng Panginoon. Although maaga siyang kinuha ng Panginoon, 55 years old. Maaga siyang kinuha ng Panginoon. Amen? Now, PRA. Okay? Ano yung una? There will be a purification process. In your breakthrough, in prayer, there will be purification. Hindi ka talaga, alam nyo mga kapatid, tigilan na po natin yung pagkukunwari pag nagpe-pray. When you pray, make sure, makakatago ka. Sabi kanina, sabi ni Pastor Che, sa tao makakatago ka, sa gobyerno makakatago ka, sa Diyos. Hindi ka talaga makakatago. Huwag natin bulahin ang sarili natin. Sabi po dito sa pangatlo, A, anointing. Di pwedeng wala niyan. Kaya ang sabi dyan, prayer of the righteous. Sino ba mga anointed? Mga righteous. Lahat po tayo na namumuhay ng may katuwiran ng Panginoon, we are anointed. Kaya meron ka pong accountability sa Panginoon. Because you are anointed. Naalala niyo po si Saul? Si King Saul? Di ba? King pa rin siya, may position pa rin siya, pero hindi na siya anointed. Naalala niyo? Nung sumuway siya kay Samuel? Di ba sabi ni Samuel? Di ba Samuel, sabi mo kay King Saul? May position ka pa rin, king ka pa rin, pero tinanggal na sa'yo ng Panginoon ang favor niya. Anointing wala na. Kaya di ba naghanap na si Samuel? At yun yung time na pumunta siya kay Jesse the Bethlehemite, tatay nila David. At sabi ng Panginoon, oy, Samuel, huwag mo tingnan ang mga laki ng katawan ng mga pinapipili. Huwag kang padaya sa physical. Why? Kasi ang pinili, yung pinakabunso. Wala halos kakayanang makipaggera. Ang alam lang, mag-alaga ng tupa. Sino yun? David. So mga kapatid, it is not our might, it is not our strength. Tandaan nyo to. In prayer, it is your condition of your heart that will matter whether God will grant it or not. Alam ng Panginoon anong kondisyon ng puso. Alam ng Panginoon, kapatid. No? Sa anointing, sabi po dito, effectual and fervent prayer of the righteous man. Sa verse 16 pa rin yan. Sa James 5, verse 16. Pag binasa nyo po yung isang verse na yon, napakayaman niya sa wisdom. Basahin nyo po. Isipin nyo, yung first 3 na pointers, dun lang galing sa isang verse na yun. Verse 16. James 5, verse 16. Alam nyo po, may aminin ako sa inyo. Nung nakita ko po yung listahan ng aming mga ituturo ng mga pastor, kasi ginawa na po kami ng topic eh. Parang may ano sa puso ko na prayer. Kasi nakalagay na po eh kung anong i-discuss namin. Pero alam niyo po, nung unti-unti ko pong nababasa, napahiya ko sa sarili ko. Daming pinaparealize ng Panginoon. Daming pinaparealize. Yung prayer pala, marami sa atin, hirap mag-pray. Sasabihin, hirap bumangon. Pero sa boss mo, nangangatog kang sumunod.
When you cannot pray, it's not because you are weak o pagod ka. Ready? Nafasten nyo na yung seatbelt nyo? You can't pray because of pride. You can't pray because you're pride. Yung iyong pride, no? Bakit ako magdadasal? Paldo-paldo naman ako. Yung ang anak ko, napag-aaral ko pa sa mga exclusive school. Wala namang prayer yun. Alam niyo po, huwag niyong antayin. Huwag niyong antayin. Tandaan niyo po, God give it, God take it away. All the wisdom, all the wealth, lahat ng kakayanan natin, sabi sa Deuteronomy 8:18, it is I, your Lord, who gave you the power to produce wealth. Marami sa atin, hindi maibigay yung prayer time, hindi maibigay yung devotion time kasi akala niya siya talaga yung nagpuputus nung tinatamasa ng Panginoon. Pero sa umagang ito, pinarinig na sa iyo ng Panginoon, Deuteronomy 8:18, na ako ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan to produce wealth. At sabi sa Biblia, sana kung narinig mo na ang aking salita, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Harden not your heart. Now that you hear my voice, harden not your heart. Whew. Praise the Lord. Sabi sa James 5:14, is any sick among you, let him call for the elders. No, na-discuss na natin to kanina. Punta na po tayo dun sa fourth. Yung why. So, P-R-A-Y. No? Last na tayo. Yield yourself to the Lord. Kayo po ba? Kanino kayo lumalapit? Kanino kayo nagdidepende? Ang bilis sabihin, mga kapatid, kay Lord. Ang bilis sabihin. Pero alam nyo po, malalaman nyo kung kay Lord talaga kayo nagdidepende, kung kaya nyong kumilos sa panahon na gusto nyong kumilos. Halimbawa, nandun kayo sa Kumunoy. Alam niyo po ba yung Kumunoy, yung quicksand? Okay? Listening? Alam niyo po ba ang tamang pagkilos pag nasa quicksand ka? Ang tamang pagkilos ay ang hindi pagkilos. Habang nagwawala ka pag ikaw ay nasa quicksand, lalo kang alam ko, yung pagiging aktibo sa katawan ni Kuya Bonnie, pagiging aktibo niya kahit senior na siya, napakalaki ng itinuturo ng Panginoon sa kanya ngayon. Pinag-uusapan nga namin to kahapon pa. Merong hindi tinanggal kay Kuya Bonnie. Lakas, tinanggal. Pero merong hindi tinanggal sa kanya which is consistent. Ano? Boses. Tinawagan siya ng kumpanya. Hindi ko alam kung anong kumpanya. Alam niyo mga kapatid, ipag-pray niyo talaga. Kinukuha pa rin siyang consultant. Kinukuha pa rin siyang kapatid, alam niyo po, ang tamang pagtanggap sa sitwasyon mo, yung siguraduhin mong kasama mo ang banal na spirito sa inyong puso. May panahon talagang patitigilin ka. At pag nagwala ka pa rin, diyan ka mababalian. Pag pinatitigil ka, pag pinapa-slow down ka, slow down. Yun talaga. Matuto tayong manahimik. Amen? Sa yield yourself to the Lord, sabi dito, si Elias daw, prayed earnestly. Pag sinabing prayed earnestly, yan yung talagang halos tumutulo na yung uhog sa pagpe-pray. Alam mo yung talagang wala na akong pakialam kung sino katabi ko, basta ako magpe-pray. Kapatid, andaan niyo po ito. Yield yourself to the Lord. Prayed earnestly. Amen? Now, sabi sa 2 Chronicles 30 verse 8, now, be ye not stiff-necked. Huwag daw pong tumigas ang ating mga leeg upang makinig. As your fathers were, but yield yourselves unto the Lord and enter into His sanctuary, which He hath sanctified forever. And serve the Lord your God, that the fierceness of His wrath, yun daw pong pagnaningas ng kanyang galit, sabi dito sa Biblia, yung galit, yung wrath, galit, may turn away from you para wag kayo ang pagtuon. Pero habang hindi kayo sumusunod, di ba kayo nagtataka? Kababangon nyo palang babagsak na naman. Kababangon palang babagsak na naman. May gustong ipaunawa sa inyo ang Panginoon. Meron kang hindi ginagawa na gusto niyang gawin mo.
At nobody can define it. It's you and the Lord. Amen? So mga kapatid, tandaan niyo po yan. No? Breakthrough in prayer, you have to pray. At ano yung pray? Purification, recover, anointing, yield to the Lord. Amen? Praise God. Amen. Conclusion. All things work together for good. Lahat ng nangyayari sa inyo mga kapatid. Huwag niyong sisihin yung ibang tao, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito, bakit no. Tanggapin mo na yan ay may kapahintulutan ng Panginoon. Sabi sa Romans 8:28. Prayer of righteous man is powerful and effective. Sabi sa James 5:16. We are all product of fervent prayer. Naniniwala ba kayo na tayo bunga ng mga panalangin? Amen. For God is the true source, the true vine of life. Sabi sa John 15:1-5. No? Ay, sorry, nadagdagan ng naging 11. 1 yan. John 15:1-5. No? Tanggalin niyo po yung isang 1. Sorry. Okay? So mga kapatid, sa umagang ito, ano po, sa mga nasa FB Live, sa mga nakikinig, ano po, nawa, ano po, narinig niyo po ang mensahe ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, when you hear my voice, harden not your heart. Kasama po nating lahat na nandito, ano po, sa loob ng sanctuary. Ano po, inaanyayahan ko po na ang lahat po ay tumayo. And we will pray. Sige po, marami pong salamat sa lahat po ng nakinig. Marami pong salamat sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, kayo po ba yung nangangarap ng breakthrough sa ating prayers? Matagal mo nang ipinapanalangin ang iyong kapatid, ang iyong magulang, ang iyong anak. You want to have a breakthrough? Why don't you come in front? Sama-sama tayo mag-pray.